Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy, howdy! Yung hapon kanin yung tanan mga kaigsunan. Diyan na punta sa ating talamanon ang Radio Mindanao. O kumusta mo mga kaigsunan natin ko sa kahina ni Naot nga naalangya punta sa mayong panglawas, sa mayong panghuna-una, sa mayong pang-isip. Mula ulan-ulan diyan sumbuang mga kaigsunan ni Naot nga ang ubang po niya naalagi hapon ulan aron nga mabubuan ang atong mga pananaw diya aron ang atong mga tabay mapuno sa tubig nga di natong problema ang tubig mga kaigsunan, di ba? O gasa mo karon sa mga atong kinabuhat namo sa inyong tagsa-tagsa ka mga dugkaran namo sa inyong nasa dagat naman diha sa yuta o sa madapit sa kabukid o naaga sa inyong mga salakyan na naminaw sa atong tulumanon kanilang gihapon ang inyong ang inyong parente si Abdel moingon nga maayong hapon kaninyong tanan. Alright, salamat sa imo bay. Daghang salamat Abelardo mga kaibigan. Isang maulan na hapon sa inyong lahat. Welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao. Ito lang inyong abalingko, Dalasinto. Sa isang oras na chismisan, opinyon at kuru-kuru. Ay, mga tinuod na mga kaigsunan niya na punta kay daghang kay mga labas-labas nga mga balita, mga labas nga chismis. O karon mo dug mo tuo mo sa mong chismis kay kini nga mong chismis kini kamatuoran jud ni mga kaigsunan, di ba? Pero payum-hiyom mo diha kay niya na punta niya na po ang among kini nga duhami dire nga samok-samok diha sa inyo ha. Pero ang pagsamok-samok namo sa inyo ha naasay makuha natong kining unsani kanang naatay mga giya naatay mga balita bisag mahumantag mulakaw ta matulog ta unsa ba naatay balon nga balita gumikan dinhi sa among tulumanon kining Radio Mindanao. So diha lang mo makaigsunan kay lagi daghan tag mga balita diha sa Zamboanga City diha sa mga barangay ni anang daghan kay mga Binisaya nga naminaw sa atong tulumanon og diha po sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay ay ang taong luyutan nga ako natawhan diha sa payo hinuon mayong hapon kaninyong tanan diha og del Norte labi na jud diha sa Basilan, probinsya sa Basilan kusugay ang atong signal diha daghan kay naminaw sa tuwa og diha sa Sulu salam doa kanang katanta mga tonton haba alupan sugyan mao lang kita niya mga wagto ini daga dyan sa Tawi-Tawi napakalakas po ang arrive ng RPND Triple-X dyan at lagi po sila nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ganun pa rin dyan sa Sabah, Malaysia at dami rin lalo na dyan sa Kundak at napakaraming nakikinig sa ating palatuntunan dyan sa Jansan, dyan sa mga Cotabato City. Kayang-kayang abutin ng ating signal ng RPND Triple X, the leader, the best at ating palatuntunan ang kining Radio Mindanao. Siyempre, ang atong mga sponsors mga kaibigan, ang the regional newspaper, ang Mindanao Examiner. O di po natong kalimtan nga atong sangpiton ang usa sa atong sponsors mga kaibigan, mga kaigsunan, ang kining gobernador sa Sulu, si Governor Toto Tan. Salam doa kanyo katantan doon mga governor, iwan na si mga kakampungan, kalawlasan, iwan na si mga rakyat na rin doon hayan. Mauna kita ng mga wagto ini.
Bueno, mga kaibigan, alam nyo, panawagan din sa ating mga kababayan na tulungan po natin atong tabangan ang atong mga igsoong mga Muslim diha sa Marawi City. Labi na panawagan nato sa mga dato nga mga negosyante diha sa rehiyon o sa among lugar ba sa dinis Mindanao o dito ba sa asa-asa ng dapit dinis Pilipinas. Atong tabangan ang atong mga kaparintihan, ang atong mga Muslim brother ug sister nga nasalanta niya ng gira-gira diha sa gira-gira wala ba ito pa sa giyongan nato pa sa mga kabatang gira-gira kaning gira-gira laga bang 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 na gira jud mga kaigsoon dili gira-gira gira jud diba daghan na kayo nangamatay daghan nag mga nangaangol daghan nag mga naka-unsa ni daghan ng mga negosyong nalugi, daghan na ang mga kaparintihan nato nga ilang gibiyaan, ang ilang tugkaran, ang ilang mga negosyo, ang ilang mga yuta, ang ilang mga bahande nga ilan ang gibiyaan mga kaigsunan kay lagi gumikan niya ng gera ikaw god o magkagulo sa imong lugar lisod po kung maangil na diha o niya masakpan nila ni anang mga rebelde ni anang mga terorista kay lagi ka na sila wala na sila naguna-una sa kaugmaon sa ilang mga pamilya wala sila naguna-una nga nakahimo sila dautan sa katawhan kaya bisag kapareho na nilag Muslim bisag Kristiyano ka Muslim ka man basta nga kana sila muna na sila magkomentado na ba kay ang sundalo na jud sa kuan ug hapit na sila mga matay tanan mga kaigsunan ug lagi panawagan sa atong mga dato-dato na ay mga negosyo sa mga business sectors nga tabangan nato padalatag pila-pila na lang ang mai-donate nato sa mga kaigsunan nato mga kababayan nato dito sa Marawi City nga kinahanglan silang mga pagkaon, nagkinahanglan silang mga sanina, nagkinahanglan silang mga unsa-unsang mga ining magamit nila kay lagi labi na jud kanang mga panapton, mga habol kay lagi kining Marawi o murag bugnaw-bugnaw siya gamay ba mga kaigsunan. Murag bugnaw-bugnaw diha no kadto man tagkas diha sa Marawi. Dihata ni anang naay hotel dito nga nakatulga na mo kauban na mo mga Amerikano no ay pas sila wala aircon pero bugnaw dool manggod sa suba bugnaw mga kaigsunan so mao na murag aircon so nangayog banabang ang mga katawhan diha sa Marawi City nga unta matagaan nato kining ato silang mahatagan og mga donasyon sanina mga pagkaon aron nga sila kining makakaon makasanina kay lagi tugnaw asa mang mga kong mga negosyante nga mo donate sila yan ang mga biktima diya sa Marawi City. Correct. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang problema dyan, brother. Ay, sweldo ngayon. 15. Agay. O nga pala. Na. Kalahating buwan, 1,000. Ayos. Meron na ako pambili ng gamot. Hindi, gamot. Pang maintenance ko, yung aking anti-cholesterol. Sa sobrang taba ko, imagine, ang bewang ko ngayon, ang lilaba, 47 inches ang bewang ko. Lagi. Ang timbang ko, 137. Ay! Kaya napakahirap. Okay, mga kaibigan, meron tayong nakawang balita kanina. Isang member ng Maute, Maute Group, ang nasa kote sa Cagayan de Oro. Yan. Kabilang tong Maute member, mga kaibigan, sa mga pinaghahanap ng mga otoridad. At mabuti na lamang at natuntun to sa kanyang pinagtataguan. At doon ay nagpakita pa ng ID mula sa Mindanao University. Pero yung pala, nako. Yan ang nga ba sinasabi natin eh.
Alam nyo, kahit saan kayo magtago, mahaba ang kamay ng batas. Mahahanap kayo. Mabuti ngayon na iniimbestigahan na mga kaibigan ang nadakip na itong isang member di umano ng Maute. Pero yung apelyido niya talagang Maute. Maute talaga, Maute. At ayon sa pulisya ay iniimbestigahan ito mga kaibigan kung ano ang plano ng grupong Maute at kung ilan ang nagtatago o nasa Cagayan de Oro at kung paano ito naka-eskapo dyan sa Marawi City. Nakilala mga kaibigan ang nadakip na member ng Maute Group o yung tinatawag na local ISIS ay walang iba kundi si Muhammad Nuaim Maute alias Abu Jadid. Na-aresto to mga kaibigan sa Cagayan de Oro kanina. At ito ay kinumpirma na rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao ni Brigadier General Gilbert Gapay ng Eastern Mindanao Command na mayroong sakop dyan sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao dahil nandiyan yung 4th Infantry Division at yan ay under sa East Mincom. Ayon sa militar, itong nadakip na napakabata pa nito ay isa umanong bomber. Ay nako, lahat na lamang, baka naman panay ang utot lang nito. Ay nadakip to sa kanyang bahay kaninang madaling araw dyan sa barangay Makasindag. At hindi pa mabatid mga kaibigan kung paano siya nakatakas at ngayon ay hindi naman maibigay ng mga opisyal ang karagdagang detalye dahil sa patuloy na operasyon ng ating mga otoridad. Una nang napaulat mga kaibigan ang pagkamatay ni Omar Maute at ang kanyang kapatid na si Madi dyan sa Marawi. Pero hanggang ngayon, hanggat hindi na uhukay ang mga bangkay nito mga kaibigan, ay mananatiling intelligence report pa rin yan ayon sa militar. At wala pang tigil mga kaibigan ang sagupaan dyan sa Marawi. At sa katunayan ay isang Australian journalist ang nahagip naman ng bala. Hindi naman seryoso. Tinamaan lamang to na hagingan to ng bala na pinaniniwalaang mula sa isang sniper ng ISIS dyan sa Marawi City. Itong si Adam Harvey ay isang journalist mula sa Australian Broadcasting Corporation. At nahagip to sa leeg, subalit hindi naman seryoso. Naging seryoso labang ang istorya dahil talaga pinlay up ng media. Binalita kagad, nako si Adam Harvey ay nahagip ng tinamaan, binaril ng sniper. Yung pala, daplis lang yung sugat sa kanyang leeg. At wala namang seryoso mga kaibigan. At ito ang sinasabi natin mga kaibigan. Na delikado ang buhay ng mga mamahayag na nagko-cover sa kanyang klaseng sitwasyon. Itong si Harvey mga kaibigan, si Adam Harvey ay anak nitong kilalang Australian journalist na si Peter Harvey. At tumatayong itong anak niya, itong si Adam, ay tumatayong correspondent sa Southeast Asia at nakabase ito sa Jakarta. Kaya nga't nanawagan muli ang ating pamahalaan sa mga mamahayag na mag-ingat. Mabuti naman at hindi na hagip sa ulo itong si Adam Harvey. Naku, ang tangkad pa naman ito. Sa leeg lang, sa leeg, no? Oo, taplis sa leeg. Pero mga kaibigan, grabe, nung kami nagko-cover ng Zamboanga Seats, naku. Nagtatago ako sa isang poste dyan sa Santa Barbara. Habang nagko-cover ako ng mga sundalo, nililitatuhan ko, ba? Naka-helmet din kayo, naka-helmet. Oo, naka-Kevlar helmet tayo at saka bulletproof vest. At napakahirap dahil hindi mo alam na kung ikaw ay tinatarget ng mga kalaban unless na tinamaan ka na.
Doon ko na ranasan mga kaibigan, yung mabaril lang halos yung bala ay marinig mo na dumadaan sa iyong tenga. Napakatining, zing! Napakatining talaga nung yung daan ng bala. Pag malapit sa iyong mukha, talagang napakinggan ko yung daan ng bala. Talagang napakatining ng Sumasagit zing! Oo, napakatining, grabe. Mabuti na lamang siguro kung gumalaw ako nun. Casualty na rin ako. Dyan sa Santa Barbara yan. Dyan sa may, eskwelahan dyan? Yung eskwelahan ni Calyolyo. Santa Barbara Elementary School Hindi, yung kolehiyo. Kolehiyo. Dyan sa may Metro Discom dati. Dyan, maraming mga sundalo. Marami ako nakakausap ng mga sundalo dyan, mga dating members ng MNLF. At talagang napakahirap mga kaibigan. Yung mga journalist na nagko-cover dyan sa Marawi ngayon, karamihan dyan mga freelance. Ibig sabihin ng mga kaibigan, nagbebenta sila ng mga larawan, ng mga litrato, nagbebenta ng mga video, o kaya ay nagtatrabaho as freelance television reporters ng ABS-CBN, ng GMA, ng CNN. Lahat yan walang mga sweldo. Mahirap din pala ang nila, no? Para lang makakuha ng balita, makakuha mahirap ng talaga. At saka yan yung mga iba dyan, mga stringers. Pag sinabing stringers, ito yung mga nagtatrabaho sa mga international news agency na nagbebenta lamang ng litrato. Ang bayaran ng isang litrato 1,500. Dati 1,000 naging 1,500 na. At walang insurance, walang gamit yan, walang Kevlar, walang bulletproof vest. So kung gusto mo magkaroon ng mga safety gear mo, kailangan mong bumili sarili mong pera. At pati yung mga camera, sariling gastos ng mga freelance journalist yan. Pati yung kanilang computer, laptop, lahat, cellphones. Kaya sarili nila. Sarili. Sugod ng sugod yan. Kaya nung dyan sa Zamboanga Seats dati, mga kaibigan, maraming mga journalist sa Zamboanga ang nahirapan. Dahil wala silang gamit. At yung mga pinagtatrabahuhan nila, mga telebisyon, yung mga newspaper company, hindi man lang nagbigay sa kanila ng kagamitan. Kasi hoda. Kung mabaril ka dyan o hindi. Marami. Nakita natin yung taga TV11. Yaman-yaman ng TV11. Sila Lolita Chua dyan, may-ari mga kaibigan. Yung may-ari ng mga Dunkin Donuts at kung ano-ano pang mga negosyo. Pero yung mga reporter nila, mga television reporter, cameraman, habang nagko-cover, walang gamit na Kevlar helmet. Walang bulletproof vest. Ganon din yung ABS-CBN. Naglalakihan mga kumpanya, mga kaibigan, wala. Ganon din yung mga taga-radyo. Marami tayong nakitang mga kasamahan dyan. Talagang nakakaawa. Pati na rin yung yung mga freelance journalist dyan sa Zamboanga. Kanya-kanya. Talagang diskarte dyan. Kung tumatakbo yan, akala mo dagang tinatarget ng ganyan kahirap. Mahirap ang buhay mga kaibigan ng freelance journalist. Dahil nabubuhay yan sa mga larawang ipinapasa nila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Wala silang insurance, walang allowance, kanya-kanya. Maswerte kung magamitan ka, makabili sa'yo ng 3 litrato sa isang araw. So kung 3 litrato yun, magkano yan? 4,500 sa isang araw. Kung magamitan ka ng mga 5 litrato, times 1,500, so malaki-laki na rin. Di ba? At yung bayad naman ng mga international news agency tulad ng Associated Press, Reuters, yung Deutsche Press Agentur, yung AFP o Agence France Presse or yung French News Agency, ang bayad sa mga istorya niyan ay 300 pesos lamang. Yan lang ang bayad, 300 sa isang istorya. Pero yung litrato, yung litrato 1,500. Talagang kapit patalim yan. Maswerte ka lang kung pahiramin ka ng litrato ng camera ng mga pinagtatrabahuhan mo. Pero ang
pag nakahiram ka naman, pag pinahiram ka naman, ibig sabihin nun, hindi mo magagamit sa ibang racket mo yan. Hindi mo maibibenta yung litrato mo sa ibang news agency. Kasi sasabihin sa'yo, camera namin yan, ginamit mo. Para sa amin lang yung lahat ng litrato mo, exclusive yan. Diba? Tapos walang insurance yan. Kaya siguro ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng Zamboanga Press Club. Siguro yung Zamboanga Press Club, maaari silang bumili ng Kevlar helmets at mga bulletproof vest na maaaring ipagamit sa mga journalist sa oras ng pangangailangan. Hanggang pangalan na lang siguro At saka yung dapat ang kulay ng helmet, mga kaibigan, dark blue. Huwag kayong gagamit ng helmet na kulay puti o kulay yung camouflage ng colors katulad ng militar. At huwag kayong maglalagay ng mga kung ano-anong napipwedeng maging target sa Kevlar. At sa bulletproof vest naman, siguro dark blue pa rin or navy blue. Yan ang kulay ng ginagamit ng media. At lagyan mo ng malaking pangalan na press o kaya media, harap at likod. Para maproteksyonan ka. Alam mo, masakit yung pag tinamaan ka ng bala kahit meron kang bulletproof vest. Makatumba rin siguro nila. Hindi lang, yung pressure, yung force, na yung kinetic force na binibigay ng isang bala pag nabaril ka sa Kevlar. Masakit. Talagang tutumba ka ron, tatalsik ka. At pag tumama naman yan sa ribs mo, sa buto, nako. Kahit hindi tumagos yung bala, mga kaibigan, bali ang tadyang mo dyan. Mahirap din pala yan. So, meron kasi mga level dyan Yung level 1, 2, 3, yung mga bulletproof. At so, kailangan siguro sa mga media nagko-cover, yung kanilang bulletproof dapat merong ceramic plate sa harap at likod para ma-protectionan yung kanilang puso, yung mga vital organ. Kaya makikita mo yung mga Kevlar, mga helmet, talagang hanggang tenga yan. Minsan nasa likbatok pa. At yung mga bulletproof naman, okay na kahit hanggang puso. Pero hindi naman mabigat yan. Mabigat, siyempre. Kasi lalo na yung bulletproof mo kung may mga ceramic plates yan, talagang mabigat. Buhat-buhat ko yung, diba? Doon sa buhat-buhat ko yung maganda yung sa Amerikano. Mabigat. Maganda yan. Kaya mahal ang isang bulletproof vest, mga kaibigan. Siguro yung mga nasa average yan, mga 30 hanggang 35 mil. 30 to 35,000. Dapat yung pulis saka military, may issue ng ganyan. Kasi dagdag pa rin pang yan. Tapos naman, yung mga Kevlar helmet, siguro mga nasa 5,000 yan. Kevlar helmet. Kaya siguro yung ating press club maaaring mag-request sa Armed Forces of the Philippines na mag-donate ng mga Kevlar helmets at bulletproof vest para magamit naman yan ng ating mga mga working journalist, lalong-lalo na yung mga freelance. Mga kaigsunan, di ba? Kaya hirap murag lahi mo diyan yung trabaho sa mga media, no? Sabagay, wa man ka sulay anang gira-gira ba? Media kuyog-kuyog niya nang magkuyog sa mga pulis, kuyog sa mga sundalo, tuwa sa unahan ng mga pulis, tuwa sa unahan ng mga sundalo, naapo ng mga silikon ng mga media, sige kuha ka sa ilang kamera, pero naman sila'y kinimunsa ni panagang sa bala ba, diba? Panagang sa bala. So mauna bisag, pero bisag di na mo dulot, maigo ka na mga kaigsunan. Ay sakit daw kayo. Kita ganit dito sa hulong sa una, diya, sulong nagira ang atong sundalo, mga busayab diya. Hala, abtik kayo ng mga media ba? Pasig na ay mga ilang kamera, asa-asa na lang. Kung ngisog man kayo na sila, no? Sa military, ang botog na ba yung mga mukuyog-kuyog diha sa ila, sa bukid, nga makipagkuyog sa mga militar o hantod nga na sila makuha nga mga pictures o mga video
Yan ang nangamatay ng mga busayap, nangamatay ng mga pulis o mga sundalo, di ba? So, mao na mga kaigsunan og inaot nga ang tanan kiniunta mahuman na ni kay kapoy na kay sigira, kapoy na kayo naapay uban dihang ibutang pa sa social media nga mudapig, di ba? Nga mudapig sa mga rebelde, mudapig sa mga terorista, magpadala pag mga litrato, magpost og mga unsa-unsa diyang ikasuko sa Kristiyano, ikasuko sa Muslim, niya na mga kaigsunan. So, anong di man nato tabangan, ginapasara na gani daw sa militar, kanang mga ganang nang hilabot-hilabot niya sa mga social media, sa ang ilang mga account gani mga kaigsunan, ilan ang gipa-stop na sa atong militar kay lagi magkadaot na sa atong kagamanan, magkadaot na sa atong militar o pulis kay usa na sila pasimuno nga ikadaot sa Muslim o Kristiyano. So unta manawagan ta ba nga mas may pang mangangandi na mo diha nga mawala ng gira, unta mahuman aning gira-gira nato da aron magmalipayon tantanan kay lagi ang mga ginahimo ni atong mga uban diha wa na sa balaod sa atong Quran, balaod ni Allah subhanahu wa ta'ala, murag taliwas na ba, they go beyond kanang sobra na usahay, kanang extreme na, di ba? Oy mga kaigsunan, sa dili pa ta mapadayon sa atong tulumanon, mga paalala usa. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Duplex Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, ng oras na itong takna din sa atong tulumanon ng Radyo Mindanao, alas 2:30 na. Alright mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin sa inyong paboritong programa. Puro chismis, puro haka-haka, puro opinion, puro kuro-kuro, puro kasinungalingan. Ano ba naman to, Radyo Mindanao? Ganyan kami dito mga kaibigan. Pero na ay makuha ang akuan, bisag kasinungalingan, pero may makukuha sila kasinungalingan. pero alam mo kasi kung siyang kasinungalingan, pero mayroon siyang makuha nating idea. Idea ng pagsisinungaling. It's either, dalawa yan kasinungalingan sa katotohanan. Talaga. Akala ko kasinungalingan at mas kasinungalingan. Hindi. Biro lang mga kaibigan. Dito sa amin, puro opinion lang to. Wala tong wag niyong walang personalan. Seryosohin itong mga pinagsasabi namin dito. Walang personalan. Anyway mga kaibigan, ako, pinag-ahanap na ng International Police. Gusto nang ipadakip nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Itong si Arturo Las Cañas. Ito yung humudas kay Pangulong Duterte. Ito na kayo sinasabi ko Alam nyo mga kaibigan, itong si Las Cañas, ito yung dating pulis ng Davao City. Nung ipinatawag to sa Senado, sabi niya, itinatanggi niya na walang katotohanan yung Davao Death Squad, hindi totoo yung mga pagpatay, walang kinalaman si Pangulong Duterte. Nung nagretiro siya, bumaliktad. Si Duterte may kinalaman sa mga pagpatay, totoong-totoo ang Davao Death Squad, marami silang pinatay, pati yung journalist na si Jun Pala, pinatay. Tapos umalis siya nung Abril. Dapat hindi nila pinayaga umalis siya, hinold nila.
Kaya lang pinayagan ng Bureau of Immigration ang hindi man lang nalaman ng Malacanang na umalis na pala. O di hindi na nakabalik. Ako, tingin ko dyan noon talaga mga kaibigan, pag umalis yan, maghahanap ng bansang pagtataguan yan upang hindi ma-extradite. Yung extradition treaty, ito yung agreement ng dalawang bansa upang magtulungan sa paghuli ng mga kriminal. Kaya lang itong si Las Cañas umalis kasama yung kanyang pamilya. Of course, may mga haka-haka na yung pumondo sa pag-alis nitong si Las Cañas, at yung mga tumutulong sa kanya ay mga taga-Liberal Party at ang simbahan. Ayan ang mga aligasyon na ang Liberal Party at ang simbahang Katoliko, ilang sa mga obispo di umano o mga pare ang nasa likod ng proteksyon dito kay Las Cañas dahil bumaliktad na nga. Kaya nga sinabi naman ni Secretary Aguirre na magpapadala ito ng liham kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano upang agad kanselahin ang passport ng retiradong pulis. Sabi pa ni Aguirre, nagtungo si Las Cañas sa Singapore noong April. Pero wala na itong, tila wala na raw umanong balak bumalik dahil paso na paso na. At itong si Las Cañas ay nagsabi rin during the Senate inquiry na talagang hitman siya ng Davao Death Squad. Sa kanyang pag-amin, talagang may kaso na siya kagad doon. Dahil binago niya yung unang testimonya niya under oath. Tapos sa pangalawang nung nagretiro na siya, siguro na kumbinsi siya ng mga katunggali o kalaban sa politika nitong si Pangulong Duterte o kaya binayaran. Kasunduan, sige Las Cañas, baligtarin mo, talagang idein mo si Duterte. Bibigyan ka namin ng gantong kalaking halaga. Pati yung asawa mo, puproteksyon na namin. Di ba? Yun ang mga haka-haka. Dahil dyan, ako umalis, hindi na bumalik. Pasumpa ka pa. Oo, nanuno pa sa katotohanan, purong katotohanan. Anong ginawa mo? Kaya nga nagtitimpi sa galit si Senator Gordon, mga kaibigan. Kaya lagi, yun sa unang hearing niya, walang katotohanan nga na ay DDS diha sa Davao. Unya karon nalain na po ng balisyon niya siya nga sangkot ang pasimuno daw ng death squad diyan sa Davao ang atong presidente. Hantod nga kinsa may magpinas na aba sa kwarta mo adtong mga Singapore mula mo ikyas diri sa Pilipinas dala ang iyang pamilya og dili nga tagaan dili mga donasyon nga gikan sa mga supporter nga misuporta sa iyaha. Nabanggit na kanina, kinsa-kinsa man itong mga nag-support sa iya, mga kaigsunan. Diba? Kaya nga, alam niyo, pag under oath ka, napakahirap niyan. Diba? Mauna. Kasi, meron kang mga pag sinabing under oath, lahat ang sasabihin mo, pawang katotohanan. Hindi ka pwedeng manumpa-tumpa. Pasumpa-sumpa ka. Nako! Yahan! Sabi niya noon, talagang loyal ako kay Pangulong Duterte. Mahal na mahal ko ang Pangulo. Ako. Tapos ano nangyari? Sa tamis mo mambulat ang Las Cañas! Nautok naman ako, tangna mo. Ayan ang problema. Iya ang resulta, mga briefs ko ay naprenda, butas pang aking bulsa. Yun! Punong-punong bulsa niya. Tignan natin kung hanggang saan to, mga kaibigan. Si Rambo, dahil itong si Las Cañas, parang Rambo to. sukat akal, Matapang, maraming pinatay, inamin niya. papalitan Ilan ba napatay niya? Dami yata buhay Ayan ang Umabot problema siya ron. sa 3 daan sana'y na mismo ka rin. Kaya tignan natin, mga kaibigan, hanggang saan to patutungo. Ay, mga kaigsunan, sumuna. Pero unta nga, mutabang na lang kita sa atong gobyerno ba? Kaysa nga kita kining
nga mo kontra kay daghan na kayong mga panghitabo karon nga kinin makadaot kita naman gihapon ang madaot mga kaigsunan kita ra pong mga sibilyan ang mabutang sa tunga ba, di ba? So mas may patingali suportahan na lang ko nato ang atong gobyerno, suportahan na lang nato nga unta kining di na lang ta magsamok-samok kanang ang buhaton na lang nato mga kaigsunan kana bang udi gani ka naalang ka sa imong gusto mong magtrabaho lang o kinahanglan ang suporta na to bisag suporta gamay na lang ba nga di ka mag apil-apil ni anang mga kasamok di ka mag-apil-apil ni anang mga pinaagi ni anang social media nga daghan kaayong naangil daghan na kaayong naanaganing mga account diha sa mga ubang kuan gipangsikop na nila no di na pwede kay lagi makadaot yun sa atong nason makadaot sa seguridad sa katawhan mga kaigsunan. Ako malaking problema ang kinakaharap ng ating bansa. Tapos itong si Congressman Edsel Lagban kung ano-anong pinagsasabi sa Supreme Court tungkol dito sa oral arguments mga kaibigan sa martial law. Wala raw basihan ng pagdedeklara ng Pangulo sa martial law sa Mindanao. Dahil wala naman daw rebellion. Wala rin daw invasion. At ang may kasalanan daw ng kaguluhan sa Marawi City ay ang militar. Dahil yung militar daw ang nag-initiate ng gulo nang tangkain nilang arestuhin itong si Isnilon Hapilon. Ano kayang klaseng utak meron to si Congressman Edsel Lagban? Gubot ba gyapon, no? Magkagubot sus Ginoo. Kaluoy oy. Kaluoy yung politika oy. Mao na mga gigsunon, di ba? Pero matud pa kanang og ikadaot, di ba? Ikadaot na og nanganganib na. Namiligro na ang atong bansa ay kinahanglan na kuya ang presidente na ang modesisyon ana kay paras niya ng kuan niya ng usa ni niya ng mauti diyan sa kuan murag kanilaging terrorism madto nila nga murag tibuok kalibutan naman siya unya murag mikusog na niya anto diri miabot na diri sa Asia miabot na diri sa pinaagi niya ng mga kababayan po nato nga gusto nila himuog Muslim ning Mindanao mga kaigsunan so wala na sila ginabuhat kundili bisag kapwa nila mga Muslim ginadaot nila mga kaigsunan. So nanganganib ang ating bansa so kailangan ng batas militar. Rebellion yun kasi gusto ng ISIS mga kaibigan na gawing wilayat o isang probinsya ng Islamic State ang Marawi. Yan yan. Kaalat ang mga bandera ng Daesh do. Diba? Hindi natin maisip anong laman ng kokote nitong siguro puro kolesterol. Kaya yung sarili niyang anak ay minumura siya. Yung gobernador ng Anyway mga kaibigan, itong mga media talaga pumutok sa mga balita sa mga TV mga kaibigan kagabi. Na sinusulong daw ni Senator Cynthia Villar ang isang batas na magbabawal na sa mga unlimited rice. Napakinggan ko to. Hindi ko alam kung anong ginawa ng media kaya nung pumutok yung balitang yan sa mga television at saka sa mga radyo, kumalat. Kumalat, tarang mistulang apoy na kumalat sa social media ang pagbabatikos dito kay Senator Cynthia Villar. Dahil dapat to ipagbawal yung unlimited rice dahil yung kanin talagang hindi maganda para sa kalusugan ng tao. Dahil pag sobrang kanin nagiging sugar to, pag hindi mo na-burn yung calories nagiging fats at ito ang kalamitang sanhi ng diabetes. Tumanggi itong si Senator Cynthia Villar. Nagpaliwanag. Kaya sabi nga ni
ni Senator Cynthia Villar, mga kaibigan, being chairwoman ng Senate Committee on Agriculture, ukol dito sa kumakalat na mga impormasyon na isinusulong umano ng asawa nitong si Senator Manny Villar. Sipag at tiyaga ang panukalang ipagbawal ang limited rice sa mga restaurants. Ayon kay Cynthia Villar, mga kaibigan, maling impormasyon ang lumabas sa media dahil wala naman siyang naging ganitong panukala. Iginit pa ng senadora na nagbigay lamang siya ng suhestyon o payo na hindi maganda sa kalusugan ng sobra-sobrang kanin. Kaya nga wala daw siyang planong iban itong pagbebenta ng unlimited rice. Sa kabila ng mga concerns ng mga health advocates na ito ay pangunahing sanhi ng mataas na blood sugar that can lead to diabetes. Kaya nga sabi ni Cynthia Villar, I cannot prevent people from eating a limited amount of rice. Ang gusto kasi ni Cynthia Villar, mga kaibigan, damihan yung gulay. Gulay daw kailangan. Sa alipan niya na isulong ang unli rice, dapat turuan ng kapwa, lalo ng mga kabataan na kumain ng gulay at prutas na makakatulong sa pag-iwas ng sari-saring karamdaman. Aba, sayang kung unli rice, di ba? Pumunta ka dyan sa Penong, unli rice. Pumunta ka sa Chicken Deli, unli rice. Mang Inasal, unli rice. Kahit isang ulam, maka-unli rice ka ng mga 8, di tubong-tubo ka. Alam nyo, mga kaibigan, importante yung unli rice lalo na sa mga estudyante. Kasi yung ginagawa ng mga estudyante, kakain ng unli rice sa umaga hanggang tanghali na yan. Kasi limitado ang baon eh. So yung kain nilang almusal, kasama na rin yung merienda sa umaga, tanghalian at merienda sa hapon. Ang susunod na kain yan, sa gabi na uli, unli rice na naman. Pag kumain ng unli rice sa gabi yan, hindi na mag-aalmusal yan. Dahil nagtitipid. Di ba? At saka malakas pang katawan niyan, kaya madaling masunog. Tsaka baskin ako hindi ako pabor dyan na ipagbawal ang unli rice. Ang sarap yatang kumain. Suggestion lang naman pala yun eh. Oo nga itong mga media talaga sa mga television at saka sa radyo. Hindi kayo gumaya sa Radyo Mindanao. Puro kasinungalingan. Ay, nako mga kaibigan. Pero eto, talagang seryoso. Alam nyo mga kaibigan, dapat limitahan natin ang kain ng kanin. Dahil yan ang pangunahing dahilan kung bakit lumalaki yung mga tiyan natin. Lalo na yung security guard namin, laki ng tiyan. Nako. Mamaliit na rawan tiyan niya. Nag-flexing pa rito. Talagang hindi huminga pero bumukol naman yung likod. Doon lumabas yung laki. Yung likod naman lumaki parang kuba. Dahil yung laki ng tiyan napunta sa likod. Yung mga pulis nag-exercise na sila eh. Alam nyo mga kaibigan nito, seriously speaking, kung gusto ninyong pumayat, bawasan ninyong kanin. O kaya totally eradicate ninyong kanin, instead na kanin, kumain kayo ng oatmeal. Yan ang ginawa ko nung ako'y nag-dieta. 6 na buwan na walang kanin. Ang timbang ko 120, 130 hanggang sa bumaba sa 90. 6 na buwan na walang kanin yan. Puro oatmeal lang. Bigat naman, 140. 130, 130 kilos down to 90 kilos. From 44, 47 yung 45, 46 yung waistline ko. Ngayon nasa 38 na lang ako. Kitang-kita ko pa yung ko. Yung bewang mo, 38? 38 lang ang bewang ko ngayon. Malaki pa rin, malaki pa rin yata yan eh. Imagine, 46 down to 38. Okay na yun. Pero malaki naman tao si Sir Ale. Dati hindi tayo makabangon sa kama. Sa sahig, pag naupo ka, patagilid, hindi ka makatakbo. Kasi magiging problema rin pag lumaki ang tiyan eh. Liliit daw yun eh. Yun. Kaya kailangan mga kaibigan, oatmeal, maganda yan. Siguro mga 5 kutsarang oatmeal, lagyan nyo ng mainit na tubig, instant konting gatas, huwag kayong mag-aasukal. Dahil yung asukal talagang masama asukal eh. At saka yung mga toyo, patis, asin, nakapaw. Lalo na yung magic sarap. Huwag kayo magma-magic sarap kasi puro asin yan.
no? Magic Alat dapat ang pangalan yan. Yung unang labas ng Magic Sarap, okay pa. Pero nung naging sikat na at dumami na bumibili, dumami na rin ang ingredients ng asin. Kaya ang tawag ko dyan, Magic Alat. Kung gusto nyo medyo malasa, yung bitchin, okay na yan. O kaya yung ginisa mix, yan, masarap ang ginisa mix, hindi maalat. Di ba? Alam nyo, lahat ng sobra masama. Kaya kailangan limitahan natin, mga kaibigan. Kain tayo ng saging. Mahilig ako kumain ng saging. Masarap ang saging. Kala nyo, maungki lang kakain ng saging. Oo. Diba? Saging. Yung saging, talagang saging, hindi yung saging-sagingan. Alam mo, kasi... source ng potassium yan. Ayan, oo. Hindi ka magkaroon ng pulikat, di ba? Oo. At saka magbasa kayo. Galiin yung magbasa ng ating newspaper, mga kaibigan, itong Mindanao Examiner, dahil may mga payo dyan sa isang column ni Dr. Ong. Willie Ong. Sa medical columnist ng Mindanao Examiner. Mayroon akong nabasa noon na yung pananakit ng likod, di ba? Ang sa Lunes, ang lalabas na health tips niya ay tungkol sa mga hika. Ito, importante ito sa mga bata. May mga hika, sa matatanda, sa mga adults. Nako. Antayin niyo yung paglabas ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At nandoon yung tips, payo ni Dr. Willie Ong tungkol sa mga asthma. Ayan, maganda mga kaibigan, di ba? Kaya, mauna, galiin ko ninyong magbasabag newspaper, mga kaigsunan, kanang ilabi na jod ang kining atong Mindanao Examiner kay naay mga tips diha bahin sa atong kalawasan unsay atong pagabuhaton unya naapay mga kanang mga gipangistorya namo diri nga madugban ninyo nga chismis nga di mutuo aron mutuo jud mo mga chismis na naana diha sa Mindanao Examiner. Di ba? Kung sa may buhaton nato. Katong mga naay donasyon, di ba? Mag-donate pa mo ba? Itong mga dato-dato kung mga... Mag-donate kayo sa amin. Wala kami merienda rito. Puro kami magi. Magi umaga, magi tanghali, magi gabi. Kaya yung basurahan namin dito, puro wrapper ng Maggi noodles. Masama yan! Wala tayong magagawa. Paalam ka na, brother. Ay na kung mga kaigsunan, hantod rin na lang. Ugma na punta, ugma day, Biyernes, o ang atong tulumanon kining unsa ni kanang sa Bilal Mukta din, no? Alright. Mga Muslim brother po natin. Now, kini lang gyapon si Abdul Disa, manamilit na og maayong hapon kaninyong tanan. Okay, daghang salamat sa imo, Belardo. Maraming salamat. Ano mga kaibigan, isang oras na naman ang nakalipas. Basta itong Radyo Mindanao, napakabilis ng oras. Anyway, nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Isang oras ang pambobola, kasinungalingan, opinyon, kuro-kuro, haka-haka. Dito lang yan sa programa ng Radyo Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Alazinto, agsabing isang malamig na hapon sa inyong lahat. Huwag niyong kalilimutan magbasa ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at tangkilikin ang Mindanao Examiner. At maaari niyong mabasa ang mga balita sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com, mga kaibigan. At siyempre, ang ating programa nasa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Punta lang kayo sa MindanaoExaminer.com. Mapapakinggan nyo na kami. Pati mga OFW sa buong mundo. Hanggang sa susunod mga bukas, mga kaibigan. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, Alazinto, saying I love you, Mama. Chup chup.